Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Si Silka Dunez, isang erotic writer. Nagpasa siya ng script sa Romantasha na app. Sa hindi inaasahan, nakilala niya si Rook Vanderbilt, ang siyang CEO ng application. Nabuo ang koneksyon at atraksyon sa kanilang dalawa ng lalaki. Subalit, para lang pala iyon sa susulatin niyang script at hindi dahil iniibig siya ni Rook. At nagkita silang muli pagkatapos ng 3 taon. Basa ni Silka sa kanyang nobela na ginagawa. Natigil siya sa pagtitipa sa keyboard at napatitig muli sa harapan ng kanyang laptop. Pilit niyang pinapagana ang isip para sa susunod na takbo ng kwento. Ngunit kahit anong piga niya sa isip ay wala siyang maisip na eksena. Bakit ganon, Silka? Maghanap ka ng inspiration para bumalik ka muli sa pagsusulat mo. 2 taon ka nang nakatenga at walang nasusulat. Pangaral pa niya sa kanyang sarili. Tumayo si Silka at naisipang maghanap ng inspiration sa labas ng kanyang apartment. Pero tanging busina lamang ng sasakyan at ingay ng tao ang kanyang naririnig sa labas. Muli siyang bumalik sa sala at naupo roon sa sofa. Naghanap siya ng mga libro sa kanyang bookshelves na pwedeng basahin. Pero bigla siyang tinamad. Si Silka Dunez ay isang erotic writer. 2 taon na siyang nakatambay at wala pa rin siyang nasusulat. Natutunan lang niya ang mga romansa sa pagbabasa ng mga nobela na siyang paborito niya. Iyon ang simula kung bakit siya naging isang manunulat. Paano ba naman kasi siya magkaka-love life? Palagi lamang siyang nasa loob ng kanyang apartment o kaya naman sa coffee shop. Kung mayroon man na nagpaparamdam sa kanyang mga lalaki, hindi naman niya pinapansin dahil mas focus siya sa kanyang pagsusulat. Ngayong 2 taon na siyang tambay, ay pinagkakaabalahan niya ang mag-travel sa buong Pilipinas. Subalit kahit na ilang lugar na ang napuntahan niya ay wala pa rin siyang mahanap na inspirasyon. Bumuga ng malalim na hininga si Silka at agad na nag-scroll sa kanyang social media. Agad niyang nakita ang isang shared post ng kanyang kakilalang manunulat tungkol sa isang application na Tales of Siren. Na-curious siya at agad itong dinownload sa kanyang cellphone. Nang buksan niya ang app, ay namangha si Silka. Maraming mga audiobook siyang nakita. Pinakinggan niya ang isang kwento roon at nagustuhan niya agad. Ang ganda ng app na to ah! Bukod sa app nila, may 4 na YouTube channel din sila. Interesting and entertaining. Pagkatapos ng isang audiobook ay sunod-sunod na ang pakikinig ni Silka. Dahil doon, nagkaroon siya ng inspirasyon sa kanyang pagsusulat at tumakbo na ang imahinasyon niya sa kanyang isipan. Napatili si Silka nang makatapos siya ng isang kabanata para sa kanyang istorya. Naisipan niyang magpahinga muna saglit at maglaro ng paborito niyang games na Romantasha. Ang games na iyon ay may iba't ibang kwentong pwedeng pagpilian, kung saan may mga options na binibigay sa manlalaro para sila ang gumawa ng sarili nilang kwento. Isa rin ang naging inspirasyon niya ang Romantasha kung kaya't nakapagsimula rin siya magsulat ng nobela. Ayun nga lang, nakukulangan siya sa hot scene niyang sinusulat. Parang naumay na siya. Kailangan niya rin ng bago at may kung ano siyang hinahanap. Kumunot ang noo ni Silka nang makita ang isang advertisement ng Romantasha. Napaupo siya ng tuwid at nanlalaki ang mga matang binasa ang content ng ads na iyon. Naghahanap sila ng bagong writer? Bulalas niya. OMG! Eto na ang chance ko para makapasok sa Romantasha! Kapag nakapasa ako ng script sa kanila, paniguradong magkakaroon ako ng pagkakataon na masali ang sinulat ko sa mga kwentong naroon sa games nila. Oh my gosh! This is it! Mabilis na tumungo sa kanyang writing desk si Silka at kumuha siya ng isang notebook at ballpen. Nag-jot down siya ng proseso kung paano mag-submit ng sample script sa Romantasha.
Inunat niya pagkatapos ang dalawang kamay at agad siyang nagplotting at sumulat ng outlines. Hindi niya alam pero bigla siyang ginanahan at umandar ang utak niya para sa script na gagawin. Sa kabilang banda naman, malalim ang iniisip ni Rook Vanderbilt, ang bilyonaryo at CEO ng Vander Gaming Company. Isa sa game application na kanilang inilaunch na patok sa masa ay ang Romantasya. Subalit, nitong mga nakaraang buwan, bumaba ang users ng Romantasya dahil nag-resign ang kanilang magaling na manunulat ng games application na yon. Kaya't nagdesisyon si Rook na maghanap ng bagong writer na siyang tatapat sa dati nilang manunulat. Ang Romantasya kasi ay naglalaman ng iba't ibang storyline, mapa-action, romance at drama ang mga ito. Kung saan pipili ng characters ang mga manlalaro para patakbuhin ang sarili nilang kwento. Habang pinipili ng mga ito ang option sa kwento ay tumataas naman ang level ng istorya. Sa bawat istorya sa Romantasya, napaparamdam nila sa mga manlalaro ang kwentong nakapaloob doon. Are you sure about this, boss? Tanong sa kanya ni Abad na siyang lalaking assistant niya. Tumango si Rook nang magbalik sa realidad ang isip niya. Yes, you can call the game development team later for a meeting. Kinakailangan kong kausapin silang lahat. Okay boss, copy. Tumango siya kay Abad at agad niya itong sinenyasan na lumabas na ng kanyang opisina. Bilang CEO at CTO or Chief Technology Officer, kinakailangan niyang ipatawag ang kanyang team para sa isang meeting. Pagdating ng 3:00 ng hapon ay naroon na nga ang kanyang buong team sa meeting room. Pagdating niya ay tumayo ang mga ito. Nang magsimula siya ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Rook. The competitors are copying our game concept. Kailangan natin gumawa ng bagong feature sa Romantasya. Ngunit bago iyon, we need a writer who has a creative mind as our writer before. Mr. CEO, about that, we already posted an ad sa mismong app na Romantasya. Umaasa kami na by the end of the week, may mahanap na tayong writer. Sagot naman ni Pia na siyang programmer. Tumango si Rook. That's good. Kayo mag-evaluate sa mga writers na nagpasa ng sample scripts nila. Pagkatapos niyan, ipasa niyo sa akin. Ako ang kikilati sa gawa nila. Nang sa ganon, makakuha tayo ng dekalidad na writer para sa games natin. Huwag kang mag-alala, Mr. CEO. Makakahanap din tayo ng magaling na writer, katulad ng writer natin dati. Sagot ulit ni Pia. Tumango si Rook at ipinagpatuloy pa ang meeting. Nang matapos ay pinauwi na niya ang mga ito. Napahilot siya sa kanyang sentido. Tinitigan nito ang napakalaking graphics na Romantasya sa malaking LED screen na naroon sa meeting room nila. We'll make it to the top again. Bulong niya sa kawalan. Isang linggo na ang nakalilipas simula noong ipasa ni Silka ang kanyang ginawang script para sa Romantasya. Malaki ang tiwala niya sa script na ginawa. Subalit, hindi niya maiwasan ang kabahan. Sil, friend, huwag ka masyadong kabahan. Huwag mo isipin muna yung tungkol sa submission mo. Pukaw sa kanya ni Mela, ang nag-iisa niyang best friend. Bumisita ito sa kanya nang makabalik ito sa Pilipinas mula sa Italy. Uminom ng tubig si Silka habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko maiwasan na makabahan, Mela eh. Ngayong araw lalabas ang resulta. Alam ko naman na hindi lang ako ang nagpasa ng entry, no? Pero sana pala rin ang gawa ko. Ito ang magiging malaki kong opportunity pagkatapos kong huminto ng 2 taon. Yeah, I know that, friend. But you have to believe in yourself, okay? Tumango na lamang si Silka sa sinabing iyon ni Mela. Binaling na lang niya ang atensyon dito at hindi na muna pinansin ang resulta ng evaluation sa script niya. Kinagabihan, pikit matang binuksan ni Silka ang email mula sa Romantasya. Dinig na dinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay lalabas na yon mula sa kanyang dibdib. Whatever the result is, don't lose hope, Silka. Marami pang mga pagkakataon at oportunidad na darating. Try lang ng try. Pagpapalakas niya sa sarili. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at binasa ang email ng Romantasya. Pagbasa sa salitang past, hindi na napigilan ni Silka ang sumigaw at tumalon. Nanginginig pa ang kamay ni Silka habang nagtitipa ng kanyang reply sa email ng Romantasya. Labis ang kaba at tuwa niya ng mga sandaling iyon.
Here I come, Romantasha! Nakangiti muli niyang sigaw pagkasent niya ng reply sa Romantasha. Agad na hinanda ni Silka ang kanyang dadalhin na manuscript para sa evaluation niya kinabukasan sa head ng development team. Hindi inaasahan ni Silka na may final stage pa pala para sa evaluation at interview. Pero masaya na siya at nakapasa sa unang stage ang script niya. Kung ano man ang magiging resulta bukas, it's fine. Patuloy pa rin ang pangarap. Sumuntok pa sa ere si Silka bago niya tuluyang nilagay ang brown envelope ang kanyang manuscript. Dinasalan pa niya yon bago siya natulog. Ilang buntong hininga na ang ginawa ni Silka habang naghihintay sila sa lobby ng 3 writer na nakapasa sa unang evaluation. Kasalukuyan nilang hinihintay na dumating ang CTO ng Romantasha. Hindi naman maitago ang excitement ni Silka habang kumukuha ng litrato sa building ng Vander Gaming Company. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakatungtong siya roon. Napapaligiran ng LED screen ang bawat sulok ng building at naroon ang mga ads ng Romantasha. Pinapasok naman sila ng executive assistant sa isang silid kung saan sila maghihintay, habang ang isa sa kanila ay kakausapin na ng CTO at babasahin ang kanilang dalang pitch at manuscript. Huling tinawag si Silka kaya kinakabahan siya lalo na't umuwing luhaan ang dalawang nauuna sa kanya. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Masyadong mataas ang standard ng CTO. Kaya mo to, Silka. You can do it. Ipaglaban mo kung hindi man niya magustuhan ang manuscript mo. Bulong niya sa sarili habang hinihintay niya ang pagbukas ng pinto sa harap niya. Nang buksan iyon ng executive assistant ay agad siyang pumasok habang nakataas ang noo. Bumungad sa kanya ang napakalinis at napaka-eleganteng opisina ng CTO. Nabasa agad ni Silka ang pangalan at posisyon ng tao na siyang nakalagay sa desk nameplate nito. Rook Vanderbilt, CEO, CTO. Napasinghap si Silka nang makilala ang lalaking iyon. Ito ang may-ari ng Vander Gaming Company at nag-launch ng Romantasha kasama ang team nito. Hindi makapaniwala si Silka na kaharap na niya ang lalaking hinahangaan niya sa galing nito. Titig na titig siya kay Rook na noon ay seryosong nakatingin sa kanya. Makapal ang kilay nito, malantik ang mga pilik mata, matangos ang ilong, napakakinis ng balat, maputi, mapula ang mga labi at higit sa lahat, napakaganda ng kulay brown nitong mga mata. Hey miss, what are you doing? Takang tanong ni Rook gamit ang malalim at medyo napapaos nitong boses. Napangiti si Silka. Hindi ka lang pala gwapo, sir. Ang sexy pa ng boses mo. Perfect na maging male lead sa isang kwento. Bahagya naman siyang tinulak ni Rook. Noon natanto ni Silka na napakalapit na pala niya sa mesa nito at malapit ang mukha nila sa isa't isa. Naamoy tuloy ni Silka ang mabangong hininga nito. Amoy peppermint. Sorry sir, naka-carried away lang ako. Ngayon lang kasi ako nakakita ng perfect reference para sa isang male lead. It's like you're coming from one of my novels. Ani pa niya. Pero kahit ano pang sabihin ni Silka ay nanatili pa ring seryoso ang mukha ni Rook. Ni hindi man lang ito ngumiti sa kanya kahit saglit. At tumungo sa upuang nasa harapan lang ng mesa nito. Ganyan ba siya? Wala man lang emosyon? Ang perfect niya para i-portray ang isang cold na CEO. Pero deep inside, kinda warm naman pala. Bulong ni Silka sa isipan. So, you're Miss Silka Dunyes, 30 years old, no boyfriend since birth, erotic writer? Tanong ni Rook sa kanya habang tinitignan nito ang kanyang resume. Tumango naman si Silka habang nakangiti ng malapad. Proud na proud siya para sa sarili. Yes sir, loud and proud erotic writer here. Bigla na lamang napangiwi si Silka nang makitang nakangiwi rin si Rook habang nakatingin sa resume niya. Maya-maya ay binalik nito ni Yon sa mesa at umangat ang tingin sa kanya. Where's your pitch and manuscript? Here sir, take time to read. Inabot niya sa lalaki ang brown envelope kung saan naroon ang kanyang nakaprint out ng manuscript at pitch. Tumango lamang si Rook sa kanya bago nito kinuha sa loob ang printout. Nakagat ni Silka ang ibabang labi habang sinusundan niya ang bawat galaw ng mga mata ni Rook.
Napansin din niya ang pagkunot ng noo nito at ang pagtaas ng kilay. Pagkalipas ng ilang sandali, tapos nang basahin ni Rook ang pitch niya at saka manuscript. Pinagsiklop nito ang kanyang palad habang nakatitig sa kanya ng mataman. Miss Silka Dunyes, thank you for coming here today. But after reading your manuscript, I'm sorry. It didn't pass my standard. Your manuscript lacked something, but we couldn't launch it to the public. Nanlaki ang mga mata ni Silka nang marinig ang rejection ni Rook sa kanya. Tumaas ang kanyang kilay at pinagsiklop ang braso sa kanyang dibdib. Sandali, sir. Sigurado ho bang binasa niyo yung manuscript ko? I already read it, Miss Silka. But I'm sorry. It really did not pass. Ano po bang hinahanap ninyo? I think nasulat ko naman po ang lahat sa manuscript. Romance and action. Yes, there is. But your character lacks emotion. Parang pilit ang pagbibigay ng emosyon. It sounds unrealistic. The characters are fictional, but we need them to be realistic so that the gamers will relate. You're an erotic writer, right? Yes, I am, Mr. Vanderbilt. Then why? Your characters lack romance. Napakagat ng labi niya si Silka sa tanong na yon ni Rook. Grabe naman siya makatanong. Gusto niya bang sabihin ko sa kanya na wala akong experience sa romance? Lumunok muna si Silka bago niya sinagot si Rook. I'm sorry, sir. Siguro ganoon ang story ko kasi 2 taon na akong hindi nakapagsulat. Bukod pa roon wala akong experience sa love. Sumalubong naman ang 2 kilay ni Rook nang marinig ang sagot niya. What? E paano ka naging erotic writer? How would you write your story if you haven't experienced it? Pinamulahan ng pisngi si Silka. Hindi niya akalain na straightforward pala ang CEO ng Vander Gaming Company. Sir, kailangan ko bang sagutin yan? Yes, of course. Maganda naman talaga ang gawa mo. Maganda ang sulat mo. The theme, the structure of your story is well-paced. Everything is great. Pero pagdating talaga sa characters mo, kulang na kulang. That is why it did not pass. Humugot ng hininga si Silka bago siya nagsalita. Pero sir, I assure you, it will sell to the public. The gamers of Romantasha will like this new feature story. Still no. Pagmamatigas pa rin ni Rook. Napairap sa kawalan si Silka. Nilapitan niya ang lalaki at nilapit ang mukha niya sa mukha nito. Kukunin mo ba ako, sir? O hindi ka na makakakita pa ng ibang writer? I'm confident enough na nagustuhan mo ang story na sinulat ko. Ang kulang na lang ay ang pagdating sa characters. Kung gusto mo, pwede ko siyang i-revise. Pero kailangan ko ng tulong mo. Lumayo ng bahagya sa kanya si Rook at nagtataka siyang tinitigan ito. Oo, nagustuhan ko nga ang story mo. It's unique and catchy. But I can't take risks because of that. Kaya nga isusulat ko uli ang character, sir. At ikaw ang makakatulong sa akin. Ikaw ang perfect reference ko as male lead. At ako, sa akin ko ibebase ang female lead. What do you mean by that? Lack of emotions. Yan ang sabi mo sa mga characters ko sa story, di ba? Then, why don't we portray the female lead and the male lead? Perfect ang characterization sa ating dalawa, Sir Rook. The CEO and the writer. The virgin writer ang pamagat ng manus ko. So, you have to help me. Biglang napatayo si Rook sa kinauupuan at lumapit ito sa binata. Lumayo ito sa kanya. Sumunod naman si Silka habang may malaking ngisi sa mga labi. Ano sir, I guarantee you, magiging patok ito sa masa. Kailangan ko lang ng tulong mo. No, hindi pwede. Bakit sir? Wala ka rin bang experience sa love? Ipoportray lang natin ang mga character sa story ko. Gagawin lang natin ang magiging takbo ng kwento. Let's be professional. Ikaw sir ha, kung ano-ano na yatang iniisip mo, dirty-minded ka ha. Napalingon si Rook sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. I didn't say anything, Miss Silka Dunyes. Napatawa naman si Silka sa likod ng kanyang isipan. Pero halata sa mukha mo sir. Kung hindi ka nga nag-iisip ng kung ano-ano, tutulungan mo ko. This is for your company and for Romantasha. Huwag ka mag-alala Sir Rook. Hindi ko ipapahiya ang pagiging writer ko. Deal or no deal? Napaisip ng malalim si Rook. Nagdadalawang isip kung papayag ba sa alok ni Silka o hindi. Hinihintay naman ni Silka ang sagot ng lalaki. Alam niya na medyo risky nga ang alok niya kay Rook. Pero iyon lang ang tanging paraan
para mapapayag niya ito. Isa pa, sisiguraduhin naman niyang magiging maganda ang kalabasan ng story na isusulat niya. Okay, pumapayag na ako. Pumapayag ako para sa kumpanya ko. At hindi dahil sa... Oo na sir, gets kita. Hindi naman ako nananamantala. Professional ako. Ang trabaho ay trabaho lang. Masayang putol ni Silka sa hindi masabi-sabi ni Rook. Good. Mabuti kung ganun. Let's stay professional. Pagtatapos ni Rook sa usapan nilang dalawa, tumaas ang kilay ni Silka at kinuha ang manuscript niya sa ibabaw ng mesa nito. Sir, kailan tayo magsisimula na i-portray ang story? Bukas ba? Sa susunod na linggo? Nag-isip ng malalim si Rook bago siya nito sinagot. Let's start tomorrow, para madali tayong matapos. I'll come to you tomorrow. OMG! Pupuntahan mo ako sa apartment, sir? Alam mo ba kung saan yon? Tayo lang dalawa, as in? Biglang napaubo si Rook nang marinig ang sinabi niya. Isn't it necessary? If you're not comfortable with that, then choose a place where we can portray your characters properly. Sabihan mo lang ako. Here's my business card. Contact me later. Inabot naman ni Rook ang business card nito sa kanya. Agad naman iyong kinuha ni Silka. Okay sir, mag-iisip ako ng lugar kung saan tayo pwede. Tumango lamang sa kanya si Rook at muling binaling ang atensyon nito sa harap ng computer. Napabuntong hininga si Silka. Kumuha siya ng kanyang maliit na notebook sa kanyang sling bag at agad siyang nagsulat doon. Pinakatitigan at inobserbahan niya si Rook. Napansin naman niya ang pagbaling ng atensyon ng lalaki sa kanya. Napakunot ang noon nito nang makita pa rin siya. What are you doing? And why are you still here? Sir, wait lang. I'm just jotting down. Ikaw kasi yung pinagbabasehan ko bilang male lead. Kaya kailangan ko ng details sa physical appearance mo. Tsaka pakisagutan itong character's profile, sir. Bukas mo ibigay sa akin, ha? Nilapag niya sa ibabaw ng mesa nito ang isang printout para sa character profile tsaka siya ngumiti. Bye, sir! See you tomorrow! Thank you ulit! Hindi na hinintay pa ni Silka na makasagot sa kanya si Rook at mabilis na siyang tumakbo palabas ng opisina nito. Hindi niya napigilan ang kilig at tili sa kanyang isipan. Napaka-hot naman niya at gwapo pa. Perfect na perfect bilang male lead. Pwede ko kaya siyang asawahin? Bulong niya habang pasakay ng elevator. Tumigil ka nga, Silka. Para kang teenager kung kinikilig. 30 ka na. 30. Umayos ka. Suway naman ni Silka sa kanyang sarili. Maaga pa lang ay gising na si Silka. Nakaharap sa laptop at nagtitipa ng mga eksenang nasa isip niya. Hindi pa siya nakakapag-shower o breakfast. Mas inunan niyang i-revise ang manuscript. Napatingin siya sa orasan at nanlaki ang mata. Hala, hindi ko na message si Sir kagabi. 8:00 na. Baka magalit siya tumatras sa deal namin. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at business card ni Rook. Tinawagan niya ito, pero hindi sumasagot. Lalo siyang kinabahan at muling tinawagan ang lalaki. Ngunit napalingon siya sa pinto nang may kumatok. Kumunot ang noon niya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Binuksan niya ito. Inaasahang si Mela. Pero laking gulat niya nang bumungad ang pamilyar na mukha. Sir Rook? Suot nito ang brown na t-shirt, black pants at brown shoes. Titig na titig ito sa kanya. Sir, anong ginagawa mo rito? Paano mo nahanap ang apartment ko? Bago ko sagutin yan, magbihis ka muna. Napatingin si Silka sa sarili. Sando at short lamang ang suot niya. Bakat ang dibdib dahil hindi siya nagsuot ng bra bago magsulat. Namula siya at agad kumaripas ng takbo. Nakakahiya ka, Silka. Sa lahat ng bagay na makakalimutan mo, yung bra pa. Mabilis siyang nagpalit ng maluwag na t-shirt at baggy pants, naghilamos at nagtoothbrush. Paglabas niya, naroon pa rin si Rook. Sir, bakit hindi kayo pumasok? Pilit niyang tinago ang hiya. Lumingon si Rook, hindi makatingin ng diretsyo. Pulang-pula ang tenga nito. Dito lang ako. Have you decided where we will practice? Sa coffee shop na lang, sir. Malapit lang dito. Good. Let's go. Sandali lang, sir. Yung laptop ko. Hinintay siya ni Rook sa labas. Nakaparada ang kotse nito sa harap ng apartment. Have you eaten breakfast? Tanong ni Rook habang naglalakad sila. Hindi pa, sir. Nakalimutan ko.
Dapat kumain ka muna bago magsulat. Napangiti si Silka. Hindi niya akalain na may ganitong side si Rook. Hindi ka naman pala masungit. Akala ko suplado ka dahil sa approach mo kahapon. I'm not like what you think, Silka. Let's go. Para walang masayang na oras. Napailing siya nang bumilis ang lakad ni Rook. Sana hindi na lang niya pinuna ang pagiging concern nito. Sa coffee shop. Sir, lagyan mo naman ng landi ang boses mo. Hindi yung parang galit ka. Paano kung may susulat ang emosyon kung hindi mo mapoportray ng maayos ang male lead? Pero hindi pa rin makuha-kuha ni Rook ang tamang emosyon. Kita sa mukha nito na gusto siyang sakalin pero pinipigilan dahil nasa coffee shop sila. Napahilot sa sentido si Rook. I'm doing my best, okay? But I can't portray the male lead. Bakit hindi mo na lang isulat kung ano talaga tayo? Let's make it realistic. May punto siya. Napaisip si Silka at pumayag. Okay sir, so paano natin sisimulan? Wala akong experience sa romance eh. Well, wala rin ako. Napatawa ng malakas si Silka. I can't believe it. Ano nang gagawin natin? Magtititigan na lang tayo? Ngumisi si Rook, tila nag-i-in character. Why not? You're a beautiful view. Biglang nag-init ang pisngi ni Silka. Wait sir, nagsisimula na ba tayo? What do you think, Miss Dunyes? Diyos ko, delikado yata to. Ang sarap tumitig ng isang Rook Vanderbilt. Isip niya. Well, sagot niya. Hinila ang kamay ni Rook. Let's start. Saan tayo pupunta? Takang tanong nito. Magmo-movie day tayo, my cutie pie. Cutie pie? Did you call me that? Yes, kailangan natin ng endearment, no? No way. Iba na lang. Napabuga ng hangin si Silka. Ang cute kaya ng cutie pie. Hello, cutie pie ko! Bigla siyang hinapit ni Rook sa bewang at bumulong sa tenga niya. I don't like that. I want you to call me mine. Mine? Yes. Or maybe love. Hindi alam ni Silka kung kakayanin pa niya ito. Nadadala siya sa mga banat ni Rook. Sana kayanin niya hanggang matapos ang istoryang isusulat niya. 1 buwan at kalahati. Ganoon na katagal ang palaging pagkikita at pagsasama nila ni Silka at Rook. At para kay Silka ay unti-unti na rin niyang nakikilala si Rook. Hindi niya maiwasan ang mahulog ang loob sa lalaki ng ganoon lamang kabilis. Pero pinipilit niyang pigilan ang nararamdaman na yun dahil alam niyang trabaho lamang ang dapat na mamagitan sa kanila ni Rook. Natapos na rin niya ang 5 episodes para sa Romantasya. Pinamagatan niyang The Virgin Writer ang bagong feature story sa Romantasya at inaprubahan naman iyon ni Rook. Naipasa na iyon sa game designer at graphic para simulan na ang paggawa ng mga characters at ng buong story concept sa mismong app. Kailangan pa iyong i-encode. Sa tulong ni Rook ay napadali ang sulat niya. Mas ginanahan siyang magsulat, kaya pagkatapos ulit ng 1 linggo, pinatawag siya ni Rook sa opisina nito. Iyon ang araw ng launching ng The Virgin Writer sa Romantasya at gusto ng lalaki na sila ang unang magte-test doon. Silka, come with me. Tawag sa kanya ni Rook nang makarating siya sa opisina nito. Sir, hindi naman kailangan na… Di ba sinabi ko, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? It sounds better that you call me by my name. Ha? Bakit naman? Hindi maiwasan ni Silka ang magtaka sa sinabi ng lalaki. Iniisip niya tuloy kung sinabi lang iyon ni Rook dahil pinagpapatuloy pa rin ito ang pagpapanggap nila bilang couple. Come here. Hinawakan siya ni Rook sa kanyang kamay at pinaupo sa harap ng computer. Nasa likuran naman niya si Rook nakatayo habang nakatukod ang 2 braso nito sa mesa. Tuloy ay parang nakakulong siya sa mga bisig nito. Ramdam ni Silka ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Halos nagising ang mga natutulog niyang ugat sa buong katawan nang hawakan ni Rook ang kamay niya na nakahawak sa mouse. Kakatapos lang ng coding kahapon para sa 5 episodes. Tingnan mo kung maganda ang design at ang pagkakaguhit ng mga characters at setting sa story. Wika ni Rook. Malapit ang mukha nito sa gilid niya kaya natuod si Silka sa kanyang kinauupuan. Ni hindi siya lumilingon o kumikilos man lang dahil baka isang maling galaw niya lang ay mahalikan niya si Rook.
Napadasal na lamang si Silka na sana ay makayanan pa niya ang tensyon na nararamdaman. Nang mag-launch na ang Romantasya ay naroon na ang The Virgin Writer sa mga choices. Pinindot niya iyon at namangha siya sa design sa pagkakagawa ng characters at interface. Ang galing! Talagang kamukha mo ang avatar ng male lead at kamukha ko rin ang avatar ng female lead. Puno ng pagkamangha niyang sambit. Tumawa naman ang bahagya si Rook at tinitigan siya. I'm happy that you like it. Napalingon si Silka kay Rook at hindi sinasadya na magkalapit ang mukha nila sa isa't isa. Ilang dangkal na lamang at maghahalika na talaga sila ni Rook. Tinitigan siya ni Rook mula mata hanggang sa kanyang mga labi at huminto lamang doon ang mga mata nito. Napalunok si Silka. Kinagat niya ang ibabang labi sa sobrang kaba. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang tibok ng kanyang puso. Don't bite your lips, Silka. It makes me want to kiss you right now. Rook, anong sinasabi mo? Dinampi ni Rook ang hintuturo sa daliri nito sa mga labi niya. Punong-puno ng paghanga ang mga mata ni Rook habang nakatitig sa kanya. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa mga mata niya. You're so tempting, Silka. Napakaganda mong titigan. Napakasimple mo. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito sa tuwing titigan kita. Hindi ko alam kung bakit hindi ka na mawala sa isip ko nung makilala kita. Rook, in character ka pa rin ba? Sinasaniban ka ba? Takanyang tanong, pilit na pinapagaan ang atmosphere sa silid. Tumikhim si Rook bago ito tumayo ng tuwid. Binaling nito ang atensyon sa harap ng computer. Ang ganda ng concept ng The Virgin Writer. Isang writer na napunta sa isang online games para makasurvive sa bawat level. At isang CEO na kinakailangang iligtas ang writer para hindi mawala sa track ng story. Depende na sa gamers kung sino ang characters na kanilang pipiliin. Pero iisa pa rin ang magiging katapusan. Pag-iiba ni Rook ng usapan. Tumango si Silka at saka ngumiti. Ilabas niyo na sa Romantasya yan, Rook. You sure? Ready ka ba kung ano magiging resulta nito? Kinakabahan man sa maaaring resulta ay tumango pa rin si Silka. Oo, handa na ako sa kung ano man ang kalabasan. Tumango naman sa kanya si Rook. Pinindot nito ang intercom at kinausap ang team nito. Nanatili silang nakatayo ni Rook habang nakatingin sa interface ng Romantasya. Hinihintay nila ang bagong feature na story niya. Pagka-launch ng kanyang istorya ay pigil niya ang sariling hininga. Napansin naman iyon ni Rook, kaya siya nito niyaya na lumabas muna ng kanilang building. Saan mo ako dadalhin, Rook? Tanong niya sa lalaki nang pasakay na sila ng elevator. To a date? Mag-date na muna tayo para mawala muna sa isip mo ang tungkol sa story mo. Palipasin na muna natin ang oras. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nagitla si Silka nang hawakan ni Rook ang kamay niya at pinisil iyon. Akma na sanang babawiin niya ang kamay mula sa lalaki, pero mas hinigpitan nito ang pagkakahawak doon. Rook, parte pa rin ba to ng pagpapanggap? What do you think? Napairap na lamang si Silka sa sagot na yon ni Rook. Kung hindi lang siya nakapagtimpi, kanina pa niya ito binatukan. Mabuti na lamang at kinakabahan pa siya. Pero in fairness, kahit papano nakakabawas ng kaba ang paghawak ni Rook sa kamay niya. Amusement park? Hindi siya makapaniwala na doon siya dadalhin ni Rook. Tumango naman si Rook sa kanya habang nakangiti. Yes, wait here. I'll buy you something. Bago pa makapagsalita si Silka ay iniwan na siya ni Rook. Naupo naman siya sa bakanteng bench na naroon. Pinakatitigan niya ang mga taong dumaraan at nagkakasiyahan. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang may lumitaw na cotton candy sa harapan niya. Tumingala siya sa may hawak noon at tumambad sa kanya si Rook habang nakangiti at nakataas ang kilay. For you, my dear writer. Ngiting-ngiti naman na kinuha ni Silka ang cotton candy mula sa lalaki. Naghuhumirentado na naman ang puso niya sa simpleng gawa na yon ni Rook. Salamat dito. Salamat din dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging parte ng Romantasya. Maganda man o hindi ang kalabasan ng The Virgin Writer, sana ay hindi ka magalit o magbago ang pakikitungo mo sa akin. Ang Romantasya at ikaw
ang dahilan kung bakit bumalik muli ang loob ko sa pagsusulat. Paglingon niya kay Rook ay nakatitig ito sa kanya ng mataman. Bakit mo ako tinititigan? Because you're beautiful and glowing, Silka. I can't take my eyes off you. Tumigil ka nga, Rook. Hindi na natin kailangan magpanggap bilang couple. Kaya ko nang tapusin ang ibang episodes para sa The Virgin Writer. Really? Then, this is the last day. Kung ito na ang huling araw bilang pagpapanggap natin, ibigay mo na sa akin to. Gusto kong iparamdam sa'yo ang isang totoong date. Nilahad ni Rook ang kamay sa harap niya. Napatingin si Silka sa kamay ng lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, inabot niya iyon. Hinila siya ni Rook patungo sa Ferris wheel. Ayos ka lang ba, Rook? Bakit nanlalamig ang kamay mo? Tanong ni Silka sa lalaki nang mapansin niyang nanlalamig ang kamay nito habang pumipila sila pasakay sa Ferris wheel. Ayos lang ako. Masyado lang akong excited, kaya nilalamig ang kamay ko. Sigurado ka ba? Baka hindi ka sanay. Sigurado ako. Gustong tumawa ni Silka dahil alam niyang kinakabahan si Rook. Pero hindi niya rin maiwasan ang humanga at kiligin dahil kaya nitong magpakamatapang para sa kanya. Nang umandar na ang Ferris wheel ay nasa loob na silang dalawa ni Rook at hindi umaalis sa tabi niya ang lalaki. Nakahawak pa rin ito ng mahigpit sa kamay niya at maging braso. Putlang-putla ang mukha nito habang hindi tumitingin sa ibaba. Akma na sana siyang tatayo nang hinila siya pabalik ni Rook. Huwag kang tatayo, Silka. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. It's dangerous. Titingin lang ako sa baba. Hindi naman ako lalayo sa'yo. Basta, stay here. Hindi kita maililigtas kung mahulog ka. Gumagalaw ang Ferris wheel. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Silka nang marinig ang sinabi ni Rook. Talaga ba? Hindi kaya takot ka lang? Hindi nga ako takot. Hindi nga. Yung totoo, Rook. Hindi nga. Naninibago lang ako sa heights. Sinilip ni Silka ang mukha ni Rook at napansin niyang nakatingala lamang ito. Pawis na pawis din ang lalaki. Sa kapilyuhan na naisip, bigla niyang ginulat si Rook dahilan para mapatayo ito. Dahil sa biglaan na pagkakatayo ni Rook ay hindi nito agad na balanse ang katawan. Nahila siya ni Rook na natumba sa loob ng Ferris wheel. Bumagsak silang dalawa. Nakadagan siya kay Rook habang ang lalaki naman ay nakatitig sa kanya. Ramdam ni Silka ang mainit na hininga ni Rook at rinig niya ang malalim na hininga nito. Napalunok si Silka ng sunod-sunod, lalo na nang maramdaman niya ang tumutusok sa kanyang hita. Silka. Unti-unting inangat ni Rook ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Minsan ba, bilang isang writer, napatanong ka rin kung ano ang pakiramdam ng mahalikan? Biglang natuliro si Silka sa tanong na yon sa kanya ni Rook. Hindi ko alam. How would you describe it as a writer? Puno ng pagmamahal. Puno ng pagnanasa. At masusulat mo ba ng tama kung halikan kita? Your lips are like cotton candy. Soft, tasty, and impossible to resist. Biglang pinulupot ni Rook ang kamay sa bewang ni Silka. Tinulak pa siya ng lalaki palapit sa katawan nito. Iyon ang dahilan para mas dumiin pa ang katawan niya sa lalaki. Rook, ano bang mga sinasabi mo? I want to kiss you right now, Silka. I want you to write about it. Nanlaki ang mga mata ni Silka nang bigla siyang halikan ni Rook sa kanyang mga labi. Marahan ang paggalaw ng mga labi ni Rook. Nakakaakit, nakakaengganyo at nagbigay iyon ng bulta-bultahing kuryente sa katawan ni Silka. At tila ba, parang may sumabog na iba't ibang kulay sa buong paligid. Dinamdam niya ang halik ni Rook. Bawat galaw ng mga labi nito sa mga labi niya ay mas nagpapatindi ng pagnanasa nila sa isa't isa. Mas tumindi ang init na namumuo sa kanilang katawan at ang tensyon. Mas lumalim ang halik nila, mas naging mapusok at puno ng pagmamahal. Napaungol si Silka sa pangalan ng lalaki. Nawawala na sa sarili niya si Silka. Nadadala siya ng mga masasarap na labi ni Rook. Unti-unting lumayo sa kanya si Rook at tinitigan siya nito ng malambot sa kanyang mga mata.
I've never felt this before, Silka. You make me crazy every time I'm with you. I can't help myself but to desire and I want you. Mahirap ang magpanggap na parang wala lang ang lahat, Silka. Kumunot ang noo ni Silka. Gusto niya man ang naiisip niya, subalit ayaw rin niyang mag-assume sa kung ano ang gustong iparating sa kanya ni Rook. Ano bang ibig mong sabihin, Rook? I'm saying that I don't want to pretend anymore, Silka. Sasagot na sana si Silka nang huminto na ang Ferris wheel. Tumayo naman silang dalawa ni Rook. Inalalayan pa siya ng lalaki na makababa. Subalit ng pagbaba nila ay ang pagkulog sa kalangitan. Bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naabutan sila ng ulan, dahilan para mabasa silang dalawa. Tawang-tawa si Rook. Hinila siya ng lalaki at naligo silang dalawa sa ilalim ng ulan. Hindi naman sila nagtagal at agad silang tumungo sa kotse nitong nakaparada. Niyaya siya ng lalaki sa penthouse nito. Dahil nilalamig na rin siya, ay pumayag na rin siya sa alok ni Rook. Pagdating sa penthouse ni Rook, ay hindi naiwasan ni Silka ang mapahanga sa design at kulay ng penthouse nito. Lalo na sa silid ng lalaki na malawak at napaka-manly. Abala sa pagtingin sa buong silid si Silka nang maramdaman na lamang niya ang biglang pagyakap sa kanya ni Rook mula sa likuran. Ramdam niya ang init ng katawan nito na nakakapaso habang dumidikit sa kanyang balat. Silka, you're so hot and attractive. Bulong nito sa kanya. Lumingon si Silka at tinitigan si Rook sa mga mata. Puno iyon ng pagnanasa at paghanga habang nakatitig sa kanya. Umangat ang kamay ni Rook at dahan-dahan itong kinalas ang suot niyang blouse. Hindi na rin napigilan ni Silka ang emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Tumingkayad si Silka at ginawaran ng halik si Rook sa mga labi nito. Narinig niyang napaungol at napamura si Rook. Hinapit siya nito sa bewang at binuhat. Sinandal siya sa pader ni Rook at nakapulupot ang kanyang dalawang binti sa bewang ng lalaki. I want to eat you right now, Silka. I want me at the top of you, worshipping you, while moaning my name. Paos na sambit ni Rook habang unti-unti nitong kinakalas ang botones ng kanyang suot na pantalon. Then do it. I want you to eat me. And I want you on the top of me. Hamon niya rin sa lalaki. Ngumisi si Rook at agad itong pinaloob ang kamay sa loob ng kanyang pantalon. Napasinghap si Silka nang dumaan ang daliri nito sa ibaba niya. Ang kanilang mga kamay ay naglakbay sa isa't isa. Unti-unting inalis ang pagitan sa kanilang mga katawan. Habang inilalapat siya ni Rook sa kama, dama ni Silka ang matinding pagnanasa sa bawat haplos at halik nito. Tila ba sinasamba ang kanyang pagkatao. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga pag-ungol nang mas lumalim pa ang kanilang koneksyon. Isang sayaw ng damdamin at pagnanasa. Do you want this, sweetheart? Bulong ni Rook. Ang boses nito'y malalim at puno ng pangako. Namungay ang mga mata ni Silka bago tumango. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng binata bago siya muling ginawaran ng matamis ngunit mapusok na halik. Sa gabing iyon, isinuko ni Silka ang kanyang sarili sa lalaking una niyang minahal. Isang sandaling hindi niya kailanman malilimutan. Pagod at parang binugbog ang buong katawan ni Silka nang magising siya kinabukasan. Inunat niya ang buong katawan nang bigla siyang natigilan. Naalala niya ang buong pangyayari sa kanila ni Rook kagabi. Napatakip siya sa kanyang bibig at tiningnan ang kahubaran. Hindi siya makapaniwala na si Rook ang kumuha ng pagkabirhen niya. Nagtitili siya habang binabaon ang mukha sa unan. Ganito palang feeling, bulong niya sa kawalan. Agad naman niyang pinulupot ang kumot sa buong katawan. Ginala niya ang paningin sa buong silid. Natanto ni Silka na naroon pa rin siya sa silid ni Rook. Mabilis siyang bumaba ng kama at tumungo sa banyo. Naroon na ang mga damit niya na tuyo na't nakasabit. Mabilis na naligo si Silka at nagbihis. Nang maayos na ang kabuuan niya, ay humugot siya ng malalim na hininga bago lumabas ng silid. Naabutan niya sa kusina si Rook
na abala sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Lumingon ito sa kanya at agad na ngumiti. Good morning, sweetheart. Take your seat. Malapit na rin matapos tong iluluto ko. Bati nito sa kanya. Hindi na itago ni Silka ang pag-iinit ng kanyang mukha nang tawagin siyang sweetheart ni Rook. Naalala niya na yon ang tawag sa kanya ni Rook kagabi habang inaangkin siya nito. Kahit na hindi pa malinaw kay Silka ang damdamin para sa kanya ni Rook, ay masaya na siya sa pinapakita at pinaparamdam nito sa kanya. Aalis na rin naman ako. Hindi ka na sana nag-abala pa. Why? It's early. We should have breakfast together. After this, I will show you something. Pinaghila siya nito ng upuan at naupo naman siya. Kumalam na rin ang sikmura niya, lalo na't nakita niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Gusto niyang tanungin si Rook kung ano ang iniisip nito tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Pero hindi na niya yon isinatinig. Pinili na lamang ni Silka ang tumahimik dahil hindi siya handa sa kung ano ang isasagot ng binata sa kanya. Nang matapos silang kumain ni Rook, ay agad siyang niyaya nito na tumungo sa study room. Pinaupo siya ng lalaki sa harap ng malaking computer nito. I wanted to show this to you now, sweetheart. Ang resulta ng The Virgin Writer sa Romantasha. May mga negative comments ba ang online gamers? Hindi ba nila nagustuhan ng istorya? Kinakabahan niyang tanong sa lalaki. Ngumiti lang sa kanya si Rook. Pinaharap siya nito sa computer. Sumalubong naman sa kanya ang info ng Romantasha at ilang mga chat box ng online gamers doon. Congratulations, sweetheart. The Virgin Writer went viral. Nagustuhan ng mga manlalaro. Romantasha is now the top online games online. Thanks to you and your story. Nanginginig ang kamay ni Silka habang hinahawakan ang mouse. Inescroll niya ang cursor sa computer at binasa ang mga komento at reaksyon ng mga manlalaro ng Romantasha tungkol sa The Virgin Writer. Halos ang mga ito ay tuwang-tuwa sa bagong feature na story ng Romantasha. Hindi niya napigilan ang mapangiti. Oh my gosh! Tingnan mo ang comment ng isang to, Rook! Sigaw niya sabay turo pa sa post na yon ng online gamer. Binasa pa niya ang komento nito. I love this new feature story of Romantasha. The Virgin Writer is unique and engaging. The story is so real. I like the characters. I think I already fell in love with the female lead and male lead. 5 episodes are so bitin. Can't wait na sa mga episodes na darating. Tumikhim naman si Rook na nasa likuran niya. I told you, Silka. Your story is great. Thank you for your hard work and dedication. Not bad for a writer that has no experience in romance. Nilingon niya ang lalaki tsaka ngumisi. Well, thanks to you. I have experience now. You're part of the story. Yumuko si Rook dahilan para maglapit ang mukha nilang dalawa. How about being part of your life? Biglang natahimik silang dalawa ni Rook matapos nito iyong tanungin sa kanya. Ilang segundo silang nagkatitigan at nakikiramdam sa isa't isa. Napatayo si Silka sa hindi sinasadyang pagkakataon na halikan niya sa mga labi ang lalaki. Biglang napalayo si Silka kay Rook habang nanlalaki ang mga mata. Kailangan ko nang umalis. Thank you, Rook. Hindi na hinintay pa ni Silka na magsalita si Rook at agad na siyang lumabas ng study room nito. Kinuha niya ang bag sa couch at tuloy-tuloy siyang tumungo sa elevator palabas ng penthouse. Kailangan niya munang magkaroon ng lakas ng loob para sabihin ang tunay na nararamdaman kay Rook. Hindi pa iyon ang tamang oras. Dumaan ang mga araw. Madalas sa Vander Game Company si Silka para sa briefing at brainstorming sa pag-a-update ng interface para sa kanyang kwento sa Romantasha. Dahil doon, madalas niya ring napapansin ang pagiging malapit ni Pia, ang game programmer at ni Rook sa isa't isa. Maganda si Pia, matalino at sopestikada, kaya kahit sino ay mahuhumaling dito. Usap-usapan din ng mga empleyado sa buong kumpanya na bagay si Pia at Rook at mayroon din na usapang baka magkasintahan na ang mga ito. Isang umaga, naisipan ni Silka na yayain si Rook na kumain sa labas para kausapin niya ito. Hindi na kasi sila nakapag-usap pagkatapos na may nangyari sa kanila dahil naging abala sila sa Romantasha. Rook, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Natigil sa pagsasalita si Silka nang makita niyang abala sa pag-uusap si Rook kay Pia.
Magkalapit ang mukha ng dalawa at mukhang walang ilangan na namamagitan sa mga ito. Biglang napahawak si Silka sa kanyang dibdib nang maramdaman niyang sumikip iyon. Nasasaktan siya, lalo na nang makita niya si Rook na tumatawa dahil kay Pia. Ni hindi man lang nagawa iyon ng lalaki na ganoon katotoong tumawa sa harap niya. Bagay silang dalawa. Perfect sa isa't isa. Mapait niyang bulong habang unti-unting sinasara ang pinto ng opisina ni Rook. Hindi na siya aasa na may mabubuong relasyon sa kanilang dalawa ni Rook. Base sa nakita ng dalawa niyang mata ay mukhang may relasyon ito at si Pia. Lumipas ang mga araw at hindi na bumalik si Silka sa Vander Gaming Company. Nanatili siya sa kanyang apartment at sinasadyang kalimutan si Rook na wala ring paramdam sa kanya. Tinapos niya ang natitirang episodes ng The Virgin Writer at pinasa niya iyon sa email. Mas sumikat pa ang romantasya dahil sa The Virgin Writer. Nakuha rin ni Silka ang kanyang sahod mula sa Vander Game Company. Kaya naisipan niyang magbakasyon at magpakalayo-layo muna pansamantala. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakatitig sa harapan ng malaking salamin. Tapos na siyang mag-impake ng araw na yon para umalis patungong Palawan. Balak niya roon na mag-unwind at doon na muna magpalipas ng ilang buwan. Hinimas niya ang tiyan. Bumuntong hininga siya. Hindi akalain ni Silka na magbubunga ang pinagsaluhan nilang gabi ni Rook. Kahapon niya lang din nalaman na buntis siya nang hindi dumating ang buwan ng dalaw niya. Baby, hayaan mo na ako na lang ang magpapalaki sa iyo, ha? Huwag na nating guluhin ang ama mo. Ayokong manggulo sa kanilang dalawa ni Pia. Sambit niya. And who said that I will allow you to raise our baby alone, Silka? Napatingin si Silka sa pintuan nang marinig ang boses na yon ni Rook. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na nakatayo roon ang lalaki. Akala niya ay namamalikmata lang siya, pero hindi. Naroon ito at matamang nakatunghay sa kanya. Rook, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Pumasok itong tuluyan sa silid niya at hinarap siya. The door is unlocked, sweetheart. Hinanap kita sa sala pero wala ka ron at nakita kita na narito sa loob. I was supposed to call you when I heard what you said. Hindi ko hahayaan na mag-isa mong palakihin ang anak natin. Pero paano kayo ni Pia? Tumawa ng malutong si Rook. Naaaliw itong nakatitig sa kanya. Are you jealous of her? That's why you didn't show up sa Vander Gaming Building? Kaya ba hindi ka nagpaparamdam sa akin? Lumayo siya ng bahagya kay Rook. Naiinis siya rito. Hindi man lang pinapaliwanag ng lalaki sa kanya kung bakit ito naroroon. Umalis ka na, Rook. Hindi ka dapat nandito. Wala dapat nangyari sa atin ng gabing yun. Kalimutan na lang natin ang lahat. Hindi naman kita inuobliga sa pagbubuntis ko. Kaya ko siyang palakihin. Huwag mong lokohin ang girlfriend mo. Nangislap ang mga mata ni Rook. Baliwala dito ang mga sinabi niya. Hinapit siya ng lalaki sa bewang at itinulak palapit sa katawan nito. Sweetheart, don't you ever say that we should forget what we shared that night. It's hurting my heart and pride as a man. Isa pa, hindi ko girlfriend si Pia. Sinong nagsabi sa'yo na girlfriend ko siya? Biglang natuliro si Silka dahil sa sinabi ni Rook. Nagdiriwang ang puso niya kaya hindi na niya napigilan ang ngumiti. Bakit sobrang close niyo sa isa't isa? Sabi pa nga ng mga empleyado roon, magkasintahan kayo at bagay na bagay. That's only their assumption, sweetheart. We are only working. She's not special. She's only my employee. Sana, tinanong mo ko ng diretso. Hindi yung naniniwala ka agad sa fake news. Tukso pa sa kanya ni Rook. Inirapan niya ito. Malay ko ba? Isa pa, nahihiya ako magtanong sa'yo. Kinakabahan ako na baka hindi mo ako bigyan ng pansin. That will never happen, Silka. Ang buong atensyon at puso ko ay sa'yo lang. Dahil mahal na kita. I have loved you since the day we pretended as a couple. Doon nagsimula ang lahat. Nahulog na ako sa'yo na dapat ay para sa pagsusulat mo lang. I can't help it. I can't resist your charm and beauty. Mahal na mahal kita, Silka. Puno ng damdamin na pahayag ni Rook sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki. Rook, mahal din kita. You're the story that I can't fully unfold and write. But I love discovering every chapter of you, holding you close to my heart.
I love you, Rook. Pumikit si Rook at dinama ang palad niyang nakahawak sa pisngi nito. Maya-maya ay ginawaran nito ng halik ang mga kamay niya. Your words are soothing. It makes my heart beat faster. I'm happy that you love me too, sweetheart. Kaya hindi ka aalis. Dalawa tayong palakihin ng bata. Tumawa si Silka at kinurot sa tagiliran ang lalaki. Pero gusto kong mag-unwind. Hahanap ako ng inspiration para sa susunod na isasulat ko. I'm here, sweetheart. I can be your inspiration. Yeah, pero hindi pwede. Kailangan ko ng ibang lugar para ma-picture out ko yung setting ng story. Pinisil ni Rook ang ilong niya. Okay, sweetheart. If that's what you want. Saan mo ba gustong magbakasyon? Sa Palawan. Nakangiti niyang sagot. Alright, sweetheart. Let's go to Palawan. Bigla na lamang siyang binuhat ni Rook at hinila nito ang kanyang maleta palabas sa kanyang silid. Sandali lang! Hindi pa ako nakapagbihis! Ikaw masyado kang excited Suway niya sa lalaki. You have to kiss me first. Hamon naman sa kanya ni Rook. Kumunot ang noo ni Silka. Ikaw para kang bata. Ibaba mo na ako, dali na! Nope, until you kiss me. Ngumuso pa si Rook sa harapan niya. Napatawa na si Silka. Ang cute ng lalaki. Bakit kita hahalikan na, Ber? Tayo na ba? Asar niya dito. What? Hindi pa ba counted na may nangyari sa atin bago sabihin na tayo na? Hindi. Hindi mo pa nga ako tinatanong kung pwede mo akong maging nobya There's no need, sweetheart. Papakasalan kita kaagad. Ano? Hindi pa pwedeng dumaan muna tayo sa dating stage? Pagputol niya, ngumiti sa kanya si Rook. We can do that when we get married, sweetheart. I'll take you to plenty of dates if that's what you want. Inirapan niya ito. Sige na nga. Pero sigurado ka, gusto mo kong maging asawa? Yes, I'm definitely sure, sweetheart. Pagkasabi noon sa kanya ni Rook ay ginawaran siya nito ng isang malalim na halik sa kanyang mga labi. Nag-uumapaw ang saya sa puso ni Silka ng araw na yon. Hindi siya makapaniwala na matatagpuan niya ang isang katulad ni Rook. Parang isang nobela na sinulat niya. Isang nakakamanghang pangyayari ang tagpo sa kanilang dalawa ni Rook. Iba talaga gumawa ng paraan ng Diyos ng kanyang tadhana. Kinasal nga si Rook at Silka sa isang sikat na simbahan. Maraming mga dumalo sa araw ng kanilang kasal. Nagpatuloy naman si Silka bilang manunulat ng romantasya. At sa bawat paglipas ng taon ay mas sumisikat pa ito at maraming tumatangkilik na mga manlalaro. Masayang-masaya si Silka sa tagumpay ng kumpanya ni Rook. Siya na rin ang naging head writer para sa mga baguhang manunulat para sa game application nila. Kasalukuyang nagbe-brainstorm si Silka sa kanyang writing place sa kanilang mansyon nang bigla niyang marinig ang tawag sa kanya ng kambal. Ang anak nila ni Rook ay isang kambal na lalaki at babae. Nahirapan pa siya na ipagbuntis ang mga ito dahil dalawa ito sa kanyang sinapupunan. Pero masaya si Silka dahil biniyayaan sila ni Rook ng makukulit na bata. Pinangalanan nila ni Rook na Silor ang lalaki at ang babae naman ay si Silar. Mommy, I wanna play outside. Are you busy? Tanong sa kanya ni Silor. May dala itong malaking stuffed toy na Superman. Kasunod naman itong pumasok sa loob ay ang kambal nitong si Silar. Kapwa nakangiti ang dalawa sa kanya habang hinihintay siyang sumagot. Napatingin siya sa orasan. 3:00 na ng hapon pero hindi pa rin dumarating si Rook. May usapan sila na ilabas ang kambal sa Ocean Park. No babies, Daddy and I have a plan for you. Gusto niyo bang pumunta sa Ocean Park? Nakangiti nitong tanong sa mga ito. Tumayo si Silka at hinawakan sa magkabilang kamay ang kambal. Tumungo sila sa couch na naroon at naupo. Is that the place where fishes are, Mommy? Gusto ko punta roon. Maraming big fish. Sambit naman ni Silar. Silar, you didn't see fish in the net? Dami kaya doon mga fish makita. Kontra naman ni Silar sa kakambal nito. Napatawa na lamang si Silka sa usapan ng kambal. 4 na taon na ang mga ito, pero kung makapagsalita na ay mukhang matatanda na. Mga anak, malalaman niyo rin mamaya at makikita ang mga naglalakihan at nagliliitan ng iba't ibang uri ng nilalang na naninirahan sa dagat.
The feeling is different when you see them with your two big eyes. Kumapit naman agad ang dalawa sa kanyang braso at humagikgik ang mga ito. Nanaba naman ang puso ni Silka sa dalawa. Yay! I can't wait to go to the ocean park, Mommy. San ba si Daddy? Bakit late siya uwi, Mommy? Masayang sigaw naman ni Silar. Ngumuso naman ang kakambal nitong si Silor. Manang-mana ang ugali sa ama nito na bugnutin ang ulo. Minsan, sinusumpong. Let's wait for Daddy ha. He is busy earning money for us. Napahalakhak na ng tuluyan si Silka. Nakikita niya talaga si Rook kay Silor at sa kanya naman ay si Silar. May pinagmanahan talaga ang kambal. Let's go babies! Bihisan ko na kayo para pagdating ni Daddy, ready na kayo. Okay? Anyaya niya sa kambal. Agad naman na sumampa sa kanyang likuran si Silor at si Silar naman ay kumapit sa braso niya kaya binuhat niya ito. Wow, ang bigat niyo na ha? Parang kailan lang ang liliit niyo pa. Ngayon, malaki na kayo. My babies are growing na. Hindi ko na kayo magiging babies paglipas ng mga panahon. Mommy, we will still be your babies pa rin. Lambing naman sa kanya ni Silar. Hinalikan naman siya ni Silor sa kanyang pisngi. Yes, Mommy. Ang sweet naman ng mga anak ko. O siya, magbihis na nga tayo. Dinala niya ang mga ito sa silid at agad na binihisan ang dalawa. Pagkatapos ay pinalabas niya ang mga ito sa silid at pinahintay sa living room kasama si Yaya Nina. Siya naman ay agad ding nagbihis ng komportable na damit dahil baka maghabulan ng kambal mamaya. Pagbaba niya sa living room ay siya namang pagdating ni Rook. Pagbukas ng main door, pumasok doon ang asawa niyang gwapo at hot pa rin. Nagningning ang mga mata ni Rook nang makita ang kambal. Sumigaw si Silor at Silar ng daddy at mabilis na tumakbo para yakapin si Rook. Natutuwa naman ang puso ni Silka habang pinagmamasdan niya ang mag-aama. Look, Daddy, my dress is so beautiful. Pagmamalaki naman ni Silar habang nag-post pa ito na parang model. Me too, Daddy, look. I dressed like you. Sabi naman ni Silor na naka-mini suit tulad ni Rook. Iyon kasi ang pinagpipilitan ni Silor kay Silka kanina. Gustong-gusto nitong gayahin ang ama. Wow, ang ganda naman at gwapo ng mga anak ko. My prince and princess. Sino pa ba ang kulang? The Queen! Malakas na sagot ni Silor. Ngumiti si Rook at sumulyap kay Silka. And who is the queen? Si Silor naman ang sumagot. Mommy! And the king is? Pagsingit ni Silka sabay lapit kay Rook at ginawaran ng halik sa pisngi ang lalaki. Me, of course. Nakangising sagot ni Rook. Nagtawanan naman ang kambal habang nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Babies, wait here, okay? Magbibihis lang si Daddy. Tumango naman ang kambal sa sinabing iyon ni Rook. Napasinghap na lamang si Silka nang bigla siyang hilahin paakyat ng lalaki. Sweetheart, what are you doing? Nakabihis na ako. Bulong niya kay Rook nang papasok na silang dalawa sa kanilang silid. Hinubad ni Rook ang korbata nitong suot. Kailangan mo rin akong bihisan, sweetheart. Malaki ka na, kaya mo na yan. Nakangiti niyang tanggarito. Bigla naman siya nitong pinandilata ng mga mata. Hinila siya sa kanyang bewang at siniil siya ni Rook ng halik sa kanyang mga labi. Napapikit si Silka at ninamnam ang halik ng asawa. Kahit ilang taon na ang lumipas, masarap at magaling pa ring humalik ang lalaki. You look stunning, sweetheart. I miss you so much. Ilang oras lang tayong hindi nagkita, sweetheart. But that is so long for me. Reklamo nito. Humalakhak si Silka. Hinaplos niya ang buhok ni Rook. Mabilis niyang hinubad ang suot nitong suit. Bihisan na kita, okay? Bilisan ko lang. Naghihintay ang kambal sa ibaba. Ngumisi si Rook nang marinig ang sinabi niya. Hayaan mo muna sila. Makapaghihintay naman sila. Ako, hindi na makapaghintay. Hindi na kita maaangkin at masasolo ng ganito mamaya. Tinampal niya sa dibdib si Rook nang bigla siya nitong buhatin at ilapag sa kama. Rook, umayos ka. Pero hindi nakinig sa kanya ang lalaki. Inangkin siya nito sa loob lamang ng 10 minuto. At sa 10 minuto na yon, pinaramdam sa kanya ni Rook na mahal pa rin siya nito. Masasabi ni Silka na napakaswerte niya dahil nakatagpo siya
ng isang katulad ni Rook. Hindi lang yon, biniyayaan din sila ng Panginoon ng kambal na naghatid lalo ng saya at sigla sa kanilang buhay. Wakas.